Binugbog ng mga hulagan ang isang lalaki at mahigpit na binalaan na huwag itong lalapit muli sa isang babae. Ngunit bago pa magpatuloy ang pananakit, biglang huminto ang lahat nang dumating ang isang hindi kilalang lalaki. Mahigpit niyang iniutos na itigil kaagad ang ginagawa nila. Siya ay si Lino, isang mag-aaral ng business college na nagmula sa mayamang pamilya. Mabilis niyang sinipa ang biktima at mariing nagbabala na kung muling lalapit ito sa babae, tiyak na mababasag ang kanyang mga binti. Pagkatapos, umalis si Lino kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi na sapat na ang nangyari para sa araw na iyon. Ang lalaking binugbog ay si Xiao, na sa kabila ng matinding sakit, ay nagpupumilit bumangon. Nais niyang makapunta agad sa unibersidad, ngunit bigla siyang nakarinig ng kakaibang tinig. Ang tinig ay nagsabing ang may-ari ay na-activate na at isang pagsisiyasat ang isasagawa. Nagulat si Xiao nang mapagtantong nagmumula ang tinig mula sa isang singsing na nakahandusay sa lupa. Pinulot niya ito at sinuri ng mabuti. Muli siyang kinausap ng tinig at ipinaalam na siya ang napili, at ang tinig ay ang tinig ng isang virtual na Diyos na nakikipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng singsing. Hiniling ng tinig na isuot niya ito, kaya't agad itong sinuot ni Xiao at sinimulan ang proseso ng pagsisiyasat. Sa pagtatapos ng proseso, lubos siyang nabigla sa mga impormasyong nakuha niya. Sa kanyang isipan ay lumitaw ang nakakatakot na larawan ng lungsod na ganap ng winasak. Kung saan nagkalat ang mga mababangis na zombie na walang awang sinasalakay at pinapatay ang mga tao. Nagtanong siya sa singsing, at ipinaliwanag ng tinig na ang kanyang nakita ay mga alaala tungkol sa nalalapit na katapusan ng mundo. Ayaw man niyang maniwala at inisip na isa lamang itong masamang biro, sinubukan niyang alisin ang singsing. Ngunit bamalat sa kanya ang matinding sakit, at sinabi ng tinig na hindi na maaaring tanggalin ng may-ari ang singsing ng kusa. Ipinahayag pa ng tinig na kapag kinuskus ang singsing, magbubukas ito ng isang virtual na espasyo na may kakayahang kumonekta sa mga bagay mula sa totoong mundo. Bigla namang lumitaw sa harapan ni Xiao ang isang napakalaking kubo na nagsilbing sistema ng palitan ng mga kagamitan at armas. Doon ay may nakapaloob na sistema ng pamimili, at maaaring makuha ang mga yaman sa pamamagitan ng pagpatay ng mga zombie. Isa sa pinakamahalagang gamit ay ang antivirus serum. Binalaan ng tinig si Xiao na malapit na ang malaking sakuna at dapat siyang maghanda ng maingat. Nag-impake agad si Xiao ng malaking bag na puno ng pagkain, tubig, at mga kasangkapan na makatutulong sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos, nagtungo siya sa dormitoryo ng unibersidad kung saan sinalubong siya ng kanyang kasama sa silid na si Bin. Inilahad niya dito na bukas ay matatapos na ang mundo at sasakupin ito ng mga zombie. Lubos na nagulat ang mga kaklase ngunit hindi nila siya sineryoso. Pinagtawanan lamang siya at inakusahan na sobra siyang naglalaro ng mga computer games. Tinawag pa siyang talunan at binalak na magtungo sa internet cafe. Gayunpaman, mariing iginiit ni Xiao na seryosohin siya ni Bin. Magkasama nilang binarikadahan ng mga muebles ang pintuan ng kanilang silid at matagal silang naghintay ng pag-atake ng mga zombie. Nakaidlip si Bin dahil sa pagkabagot, at pagsapit ng umaga ay sinabi nitong wala namang kakaibang nangyari. Ngunit mariin ang sagot ni Xiao na hindi sila maaaring maging kampante dahil nasa paligid lang ang kanilang mga kaaway. Nang mapagod si Bin at nagbabalak ng matulog, biglang yumanig ang pinto dahil sa malalakas na katok at kasunod nito ang mga malulupit na sigaw ng paghingi ng saklolo. Nanginginig sa takot si Bin, at sabay silang lumapit ni Xiao sa bintana. Mula roon ay nasalayan nila ang lansangan na ng mga mababangis na zombie na walang awang umaatake sa mga taong hindi nakapagtago. Halos mawala ng pag-asa si Bin at nag-hysterical, ngunit pinilit ni Xiao na panatilihin ang kanyang katinoan. Nagpasya silang magtago, ngunit naisip ni Xiao na mas makakabuti kung makakakuha siya ng armas. Babalak siyang bumaba sa unang palapag upang makuha ang palakol mula sa fire shield. Bago siya umalis, mahigpit niyang pinaalalahanan si Bin na huwag pagbubuksan ang sinuman. Ngunit dahil sa matinding takot, iginiit ni Bin na sumama. Pumayag si Xiao ngunit may kondisyong hindi siya gagambalain. Sa madilim na pasilyo ng dormitoryo, dahan-daang gumagalaw ang isang zombie. Mabilis na lumitaw si Xiao mula sa kanto at buong lakas na sinipa ito upang malaglag. Agad niyang tinawag si Bin at tinungo ang fire shield. Pagkaraan ng ilang minuto, nakuha niya ang palakol at nagpas siyang lumabas para magmasid.
Sa kanilang paglabas, sinalubong sila ng napakaraming zombie. Halos samuka si Bean sa sobrang takot, ngunit napansin nilang sa podium ay naroon ang kanilang mga kaklase na pinipinagtatanggol ang sarili laban sa dagsa ng mga bangkay na naglalakad. Nagutos ang leader ng grupo na huwag magtulakan upang hindi sila mahulog. Nagplano si Xiao na gamitin ang isang iniwang van upang akitin palayo ang mga zombie at bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kaklase na makatakas. Ipinaalam niya ang kanyang balak kay Bean at pinakiusapan itong tulungan ang mga estudyante. Pinilit niyang paniwalaan siya ng kaibigan at isantabi ang lahat ng pag-aalinlangan. Sa mabilis na pagtakbo, nilapitan ni Xiao ang van at agad itong pinaandar. Pinaapak niya ng todo ang selinyador at buong bilis na ibinangga ang sasakyan sa makapal na kumpol ng mga zombie, nagdulot ng matinding impact na nagkalasog-lasog sa kanilang mga katawan. Nagkawatak-watak ang mga zombie matapos bangge ng van. Mabilis na inudyukan ni Bean ang kanilang mga kaklase na huwag mag-aksaya ng oras at agad na tumakas. Nagpasalamat ang class elder sa biglaang pagsagip, ngunit sagot ni Bean na si Xiao ang tunay na dapat pasalamatan. Inimbitahan niya ang kanilang leader at mga kaklase na magtungo sa gusali ng aklatan upang doon magtago. Pagkatapos ay iniwan niya muna ang grupo upang agad na balikan si Xiao. Samantala, unti-unting pinalilibutan ng mga zombie ang van. Binabasag nila ang mga bintana upang makapasok, ngunit maagap na nakalabas si Xiao at nagtago sa isang punong malapit. Habang nakasandal siya roon, may kamay na dahan-daang lumalapit mula sa kanyang likuran. Nolanagan niya ito at mabilis na inamba ang pag-atake gamit ang palakol, ngunit isang malakas na sigaw ang pumihil sa kanya. Si Bean pala yun, na agad niyang pinagbawalan na muling takutin siya. Ikinwento naman ni Bean na naituro na niya ang kanilang mga kaklase papunta sa aklatan. Sang-ayon si Xiao na magandang kanlungan yon, kaya't nagpa siya silang magtungo roon ng palihim upang hindi maakit ang mga halimaw. Habang tumatakbo, nadapas si Bean at nakabasag ng basurahan. Agad na nabaling ang atensyon ng mga kalapit na zombie at nagsugod ang mga ito. Mariing inutusan ni Xiao ang kanyang kaibigan na bumilis ang kilos at huwag mahuhuli. Sa wakas ay narating nila ang harap ng aklatan at kumatok ng mariin. Mabilis na iginiit ng class elder na papasukin sila, ngunit tumutol ang iba na natatakot na baka sumabay ang mga nilalang. Ang bantay sa pinto, si Lon, ay mariing humadlang. Pinagbawalan niyang buksan ang pintuan at walang pakundangan pang sinaktan ang class elder. Tahimik na napatingin ang mga kaklase, pinili nilang manahimik at pumanig kay Lon sa takot na malagay sa peligro ang kanilang buhay. Ininsulto niya pa ang class elder, at sa kabila ng pagtutol ni Bean mula sa labas, walang nagbukas ng pinto para sa kanila. Sa kabila ng galit at panghihina ng loob, hinayla ni Xiao si Bean palayo. Sa isang makipot na lagusan sila pansamantalang nagtago. Humingi ng tawad si Bean sa kanyang kabagalan ngunit pinakalma siya ni Xiao at pinaalalahan ang itoon ng isip sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, nagngingit-ngit si Xiao sa ginawa ni Lon laban sa class elder at nanumpang gagantihan ito. Nag-ikot sila sa paligid ng gusali hanggang makakita ng nakabukas na bintana. Pinasok yun ni Xiao at binuksan ang pinto upang papasukin ang kaibigan. Sa loob ng malawak na bulwagan ng aklatan, nagtitipon ang mga nakaligtas. Pinapalakas ng isang babae ang loob ng class elder at tinanong ang kanyang kalagayan, ngunit muling pumutol sa usapan si Lon. Sinermonan niya ang leader at binigyang diin na inilagay nito sa panganib ang lahat. Sumagot ang babae at iginiit na utang nila kay Xiao at kay Bean ang kanilang buhay, ngunit tinakat siya ni Lon na paparusahan kapag hindi tumigil. Tinawag pa niya itong makasarili at walang puso. Sa kalagitnaan ng pagtatalo, dumating si Xiao at walang pasubaling pinagsasampal si Lon. Sumunod na hinawakan ni Bean sa dibdib ang lalaki at mariing ipinahayag ang kanyang galit. Pilit namang ipinagtanggol ni Lon ang sarili at sinabing ginawa niya yun para sa kaligtasan ng lahat. Pinigilan ng mga nakapaligid ang alitan at hiniling na huwag lumikha ng ingay na makaaakit ng mga nilalang. Ngunit hindi tinigilan ni Xiao si Lon. Malinaw niyang ipinakita ang galit, sinabihang huwag ng mananakit ng sinumang babae, at pinarusahan itong muli ng malakas na suntok. Lumapit ang class elder at labis na nagpasalamat sa kanila. Ngunit humingi siya ng paumanhin na hindi niya nagawang ipabukas ang pintuan upang papasukin sina Xiao at Bean. Pinawi ni Bean ang kanyang pangamba at sinabing wala siyang dapat sisihin sa sarili.
Gayunpaman, ipinahayag ng babae na hindi siya karapat-dapat na tawaging leader dahil nabigo siyang ipagtanggol ang kanyang mga kaklase. Pinawi ni Xiao ang kanyang pagdududa at inamin na para sa kanya, siya pa rin ang pinakamahusay na class elder na kanyang nakilala. Hindi napigilan ng babae ang kanyang emosyon. Yamakap siya kay Xiao at humagulhol ng iyak. Mahinahon naman itong niyakap pabalik at pananggakwa na habang siya'y nabubuhay, hindi niya pababayaan ang kanyang mga kasama. Doon niya tinanong ang class elder, na ang pangalan ay Tung, kung kailan huli niyang nakita si Shin. Ipinaliwanag ni Tung na huli niyang nasalayan ito sa may plaza, at sa pagkakabanggit, humiling siya ng telepono upang makontak ang kanyang mga magulang. Hindi na nakaabot ang dalaga sa kanyang mga magulang matapos lumitaw ang mga zombie. Nagsabi ang mga estudyante na walang signal ang kanilang mga telepono, at pinaniniwalaan nilang hindi lamang sa lungsod kundi sa buong mundo ay tuluyan ang nawala ng komunikasyon. Pinakalma ni Zhao ang dalaga, sinasabing ligtas pa ang kanyang mga magulang at nagtatago sa isang ligtas na lugar. Ngunit ang mga estudyante ay nagsimulang magreklamo dahil sa matinding gutom at uhaw. Isa sa kanila ang nawalan ng pasensya at pinunaang paulit-ulit na hinaing ng kanyang mga kaklase. Mabilis itong sinagot ng isa pang estudyante sa magaspang na paraan, dahilan upang magsimulang mag-init ang sitwasyon. Napansin ni Zhao at ng kanyang mga kaibigan ang papalapit na pagtatalo ngunit hindi sila nagmadaling manghimasok. Nais sanang makialam ni Tung upang awatin ang alitan, ngunit pinigilan siya ni Zhao. Ipinaliwanag na walang saysay at delikado ang pakikialam. Nagpatuloy ang pagtatalo ng mga estudyante, naghahanap ng masisisi sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Nagsimula silang maghanap ng pagkain at tubig ngunit wala silang nakuhang resulta. Nang magpasya silang umakyat sa ikalawang palapag upang silipin ang opisina ng punong guro, hinarang sila ng isang grupo ng mga hooligan na sumikop na roon. Nagulat si Bin kung paanong nagawa ng mga lokal na siga na sakupin ang buong palapag at ano ang layunin nila roon. Lumapit ang isang estudyante sa pinuno ng mga hooligan na si Lino at nagmakaawa, ipinaliwanag na nais lamang nilang makahanap ng pagkain at tubig. Ngunit walang awa siyang sinipa ni Lino at bumagsak ito sa sahig. Nagalit ang mga estudyante at nag-ingay ng pagtutol. Nilapitan ng isang dalaga ang biktima at tinanong ang kanyang kalagayan. Idineklara ni Lino na mula sa oras na yon, ang hagdan ay magiging hangganan at ang ikalawang palapag ay pagmamay-ari na niya. Mariin niyang binalaan ng lahat na papatayin niya ang sinumang manggahas tumawid. Ipinagyabang pa niyang marami siyang supply ng pagkain at ang sinumang gustong kumain ay dapat makipagpalitan ng mahahalagang gamit. Mariing tinuligsa ni Bin ang ganitong gawain. Bilang tugon, pinahiya ni Lino ang kasintahan ng isang dalaga at inalok ito na sumama sa kanya kapalit ng masaganang pagkain. Labis itong ikinagalit ng babae kaya't kanyang pinagsabugan ng sampal ang kamay ni Lino, dahilan upang mahulog ang dala nitong pagkain. Nagngit-ngit ang pinuno ng mga hooligan at sinaktan siya ng malakas. Hinablat nito ang kanyang buhok at pinagpilitan ng agarang paghingi ng tawad. Agad na sumingit ang class elder na si Tung at mariing hiniling kay Lino na tigilan ang pambubuli. Nanawagan siya ng pagkakaisa at ipinaalala na pampubliko ang aklatan at ang pagkain doon ay para sa lahat. Ngunit mapanghamong sinabi ni Lino na wala ng guro upang ipagtanggol ang sinuman, at inutusan pa ang kanyang mga tauhan na atakihin si Tung. Lumabas si Zhao hawak ang kanyang palakol at hinaranggan si Lino. Mariin niyang sinabi na huwag ng lamabis. Ngunit tinakat siya ni Lino at nagbanta ng malupit na kamatayan. Bilang sagot, buong lakas na inihampas ni Zhao ang palakol sa gilid ng pintuan, patunay ng kanyang tapang at lakas. Natigilan ang mga tauhan ni Lino at nagmakaawa na huwag siyang labanan sapagkat armado at seryoso ito. Sa huli, idineklara ni Lino na ang ikalawang palapag ay kanya pa rin at umatras ang buong grupo, iniutos niyang agad siyang hanapan ng armas. Kitang-kita ni Bin ang labis na takot na iniwan nito kay Tung kaya't pinilit niya itong pakalmayin. Ipinaliwanag naman ni Zhao na sa matitinding sitwasyon, lumalabas ang tunay na ugali ng tao. Pinayuhan niya si Tung na baguhin ang pananaw sa mga tao upang hindi siya masaktan dahil sa kanyang kabutihang loob. Nangako si Bin na palagi siyang poprotektahan, at labis na nagpasalamat si Tung sa kanilang dalawa. Gayunman, inamin ni Tung na natatakot siyang lahat sila'y tuluyang mamatay sa gutom balang araw. Naniniwala si Zhao na hindi dapat humarap ng direkta sa mga hooligan dahil napakarami nila.
Sa halip, iminungkahi niyang maghanap ng pagkain at tubig sa paligid. Samantala, may isang estudyanteng babae na nagngangalang Shin na tila tulala at nakatitig lamang sa katabing mesa. Nababahala ang kanyang kaibigan sa kanyang anyo. Sa kabilang banda, dahan-daang naglakad sina Zhao at ang kanyang mga kasama sa mga tahimik na pasilyo ng aklatan. Nagplano si Zhao na lumabas at magtungo sa kafe sa tapat ng gusali upang maghanap ng makakain. Pinigilan siya nitong, iginiit na delikado yun dahil naglipa na ang mga zombie sa lansangan. Ngunit tiniyak ni Zhao na magiging maingat siya. Habang umaasang hindi mapapansin ng mga nilalang, gumalaw siya sa kalsada ng mabilis at pasulpot-sulpat. Sa isang lagusan, nadiskubre niya ang mga bangkay ng mga estudyanteng hindi na nakaligtas. Nagpasya siyang kunin ng pagkain at tubig na hindi na nila kakailanganin. Sa loob ng kanilang backpack ay natagpuan niya ang malaking dami ng supply. Kaagad niyang inactivate ang singsing at binuksan ang imbakan kung saan niya inilagay ang mga mahahalagang bagay. Pinuno niya ito ng husto, alam niyang sa paglipas ng panahon ay lalo pang magiging mahirap ang paghahanap ng pagkain. Habang pinupuno pa ni Zhao ang vault ng mga nakuha niyang gamit, isang napakalakas at nakapangingilabot na alulong ang biglang umalingaungaw. Napatigil siya at dahan-daang lumingon, kasabay ng matinis niyang sigaw. Mula sa dilim, isang dambuhalang 2 metrong zombie ang biglang sumalakay. Agad na nakaiwas si Zhao at buong lakas na inundayan ito ng apoy na palakol. Bumaon sa laman ng halimaw. Ngunit napansin niyang ang ingay ng kanilang banggaan ay nakatawag pansin na sa iba pang mga zombie na unti-unting pumaligid sa kanya. Dali-dali siyang tumakbo at nakita ang isang bintana, saka ginamit iyon upang makatakas. Sa loob, natagpuan niya ang kusina ng isang malaking restaurant. May pag-asang makatagpo ng pagkain, nagsaliksik siya at nadiskubre ang isang malaking lalagyan ng nilutong kanin. Samantala, sina Bin at ang nakatatandang pinuno ng klase ay nakarinig ng katok sa pinto. At tinig ni Zhao ang naroon. Agad siyang pinagbuksan at sinalubong ng mahigpit na yakap nitong, na labis ang tuwa sa ligtas niyang pagbabalik. Ipinahayag ni Bin na labis na nag-alala ang class elder para kay Zhao. Ngumiti ang binata at sinabi na hindi siya bumalik nang walang dala. Inalok niya ang mga kaibigan ng mainit na kanin. Matagal na rin nilang hindi natitikman ang ganoong pagkain, kaya't sabay-sabay silang kumain ng masaya. Napansin ng class elder na hindi kumakain si Zhao. Ipinaliwanag ng binata na kumain na siya sa kantina at saka inilabas mula sa kanyang bag ang ilang bote ng malinis na tubig. Ngunit mariin niyang pinaalala sa mga kasama na huwag ipaalam sa iba ang pagkain at tubig, dahil baka sila'y salakayin. Sumasang-ayon si Bin, dahil wala namang tumulong sa kanila mula sa klase at si Zhao lamang ang nang-ahas lumabas. Habang lumalapit si Zhao sa pintuan, naramdaman niyang malapit na ang mga zombie. Naisip niya na kung tatagal pa siya sa pagkawala, maghahinala ang mga kaklase, kaya iminungkahi niyang bumalik at makisama. Bumaba mula sa ikalawang palapag si Lino, pinuno ng mga siga, at may halong pangungutya niyang sinabi na nag-aalala raw siya sa kanilang kalagayan. Pinayuhan ni Zhao ang mga kaibigan na huwag patulan, sapagkat napakalakas ng pangkat ng mga siga. Lumapit si Lino kay Shin, pinilit na ipakita ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng pagkain at tubig. Sinabihan pa nitong sumama na lamang sa kanya sa ikalawang palapag upang mas maging ligtas. Ngunit mariing tinanggihan ni Shin, tinawag siyang nakakasuklam at binigwasan pa sa mukha. Galit na galit siya sa pang-aabuso at ibinalik sa mukha ng mga siga ang kanilang alok. Mariin niyang sinabi na hindi siya kailanman susunod kay Lino. Nagbanta ang siga na darating din ang araw na magmamakaawa siya para sa pagkain. Habang umaapoy ang galit, pinakalma ni Elisa, kaibigan ni Shin, ang dalaga. Malinaw sa lahat na labis na naligay sa panganib si Shin. Nalugod si Zhao sa naging desisyon ni Shin. Kung pumayag ito kay Lino, tiyak na mawawala ang kanyang respeto rito. Nilapitan niya si Shin at Elisa upang alukin ng tubig at pagkain, subalit tinanggihan ng kaibigan at sinabing nais lamang makapagpahinga ni Shin. Pinilit niyang ipabatid na wala siyang hinihinging kapalit kundi ang makatulong. Samantala, si Lisen ay humarap kay Lino upang magmakaawa na tanggapin siya sa kanilang grupo. Bainal-ikan niya ang nakaraan nilang mabuting ugnayan at nangakong magdadala ng babaeng magugustuhan ng pinuno. Tinanggap siya ni Lino matapos marinig ang kanyang pangako. Di nagtagal, isang nakakatindig balahibong sigaw at malakas na kalabog ang yumanig sa gusali.
Sa pagbagsak mula sa ikalawang palapag, isang bangkay ng dalagang kaklase nila ang lumantad sa lahat. Agad lumapit si Zhao, tinakpan ito ng kanyang jacket at taimtim na nagdasal ng pamamaalam. Sa tabi, masayang iniulat ni Lee Sen sa bagong amo na handa na siyang magdala ng panibagong biktima. Sumidhi ang galit ni Zhao, pinuno ng puot ang kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa panahon upang gumanti sapagkat malakas ang grupo ni Lino. Bamulong siya sa sarili na darating ang araw na ang sigay luluhod at magmamakaawa. Samantala, ang mga estudyante, bagaman winasak ng takot at lungkot, ay napilitang magpahinga. Bumagsak ang gabi sa kanilang piling, at isa-isa silang nakatulog sa malamig na sahig ng unang palapag, taglay ang bigat ng pagod, gutom, at pangamba. Nagising si Zhao sa malakas na ingay. Pagdilat ng kanyang mga mata ay labis siyang nabahala sa mga hindi maipaliwanag na tunog. Isang malaking pulutong ng mga zombie ang nakatuklas ng pang-emergency na labasan patungo sa silid-aklatan at pilit binabasag ang pinto upang makapasok. Nagpanik ang mga estudyante, takot at nagtatakbuhan ng walang direksyon sa buong palapag. Agad na inutusan ni Xiao ang kanyang mga kaklase na kumalma at simulang barikadahan ang pinto upang hindi tuluyang mapasok ng mga bangkay na naglalakad. Mabilis na tumakbo si Zhao patungo sa emergency exit na kanyang inisip bilang pinakamahinang bahagi ng gusali. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga estudyante ang biglang nag-anyong zombie. Hindi maunawaan ng iba kung paano ito nangyari. Tumitig ang nilalang sa kanyang mga kaklase, at makalipas ang ilang saglit ay sumigaw ito ng malakas bago sumugod. Mabilis na inatake ng zombie ang nakahandusay na binata, ngunit sa tamang oras ay dumating si Zhao, hawak ang kanyang palakol na naglalagablab, at pinaslang ang halimaw. Sa harap, patuloy ang mga estudyante sa pagbabarikada sa pinto, ngunit hirap na hirap silang pigilan ang tuluyang pagpasok ng mga bangkay. Mula sa likod, bumukas ang isa pang pinto at bumulwak ang napakaraming agresibong zombie. Dumagundong ang tinig ni Zhao na nag-utos sa lahat ng estudyante na tumakbo. Tinawag niya si Bin at iniatas na manatili ito sa tabi ng class elder upang protektahan siya. Habang nagsisiksikan papasok ang mga halimaw sa silid-aklatan at walang awang umaatake, ang mga nakaligtas ay nagtakbuhan paakyat sa ikalawang palapag. Isa sa mga estudyante ang nagmungkahing magtago sa opisina ng creator, ngunit hinarangan ang daan ng mga siga na pinamumunuan ni Lino na walang balak tumulong. Sa gitna ng nagkakagulong tao na puno ng takot, naroon si Shin na litong-lito at nanginginig. Natagpuan siya ni Zhao at inalok na sumama upang mailigtas ang kanyang buhay. Nangakong dadalhin niya ito sa ligtas na lugar. Sinundan siya ng dalaga. Nagmadali silang tumakbo sa pasilyo hanggang marating ang pinakadulo ng gusali. Doon sila pumasok sa banyo ng kalalakihan na may bintanang daan palabas. Ipinaliwanag ni Zhao na halos lahat ng zombie ay nasa loob na ng silid-aklatan kaya kakaunti lamang ang nasa labas. Inutusan niya si Bin na sumilip sa bintana upang makita ang kalagayan. Iniulat ni Bin na walang zombie sa labas at may nakaparadang sasakyan sa palaruan. Dahil dito, pinayuhan ni Zhao ang mga dalaga na isa-isang lumabas sa bintana. Labing lubos ang pasasalamat ni Shin dahil palaging inaalagaan siya ni Zhao. Maging ang class elder ay nagtanong kung ano ang balak ng binata kapag nakalabas na ang lahat, ngunit siniguro ni Zhao na mayroon siyang susunod na plano. Samantala, si Tong ay ayaw iwan ng mga kaklase ngunit pinaalalahanan siya ni Zhao na wala na silang magagawa upang iligtas ang mga iyon at mas mahalaga na huwag nang mag-aksaya ng oras sapagkat malapit na ang mga halimaw. Sa huli, sumang-ayon si Tong na lumabas ngunit bago yun ay naglakas loob siyang ipahayag kay Zhao ang kanyang damdamin at ang pag-asang pareho silang makaligtas. Tinulungan siya ni Zhao na makalabas ngunit bigla nilang narinig ang mga zombie na binabasag ang pinto ng banyo. Agad na sumugod si Zhao sa pinto upang pigilan ang pagpasok ng mga nilalang. Sa gitna ng takot, narinig niya ang tinig ni Tong ngunit mariin niyang iniutos na tumakbo na at huwag nang hintayin siya. Tumalon si Tong pababa at nakasama ang iba pang mga kaklase sa labas. Habang papalayo, narinig nila ang tinig ni Zhao na nag-aatas na huwag na siyang hintayin at magtungo na sa ligtas na lugar.
Ang mga nakaligtas ay tumakbo papunta sa palaruan kung saan nakaparada ang sasakyan. Samantala, nabuwag ang pinto ng banyo at nilusob si Zhao ng napakaraming halimaw. Nagngangalit ang mga iyon habang sabay-sabay na umatake, ngunit buong lakas niyang hinarap ang mga ito gamit ang palakol. Nakapasok sina Bin at ang mga dalaga sa kotse at sinubukang paandarin ang makina. Ngunit nagpupumilit si Tong na bumalik kay Zhao, hindi matanggap na iwan ito. Pinipigil siya ni Bin, ipinaalala ang kanyang pangako kay Zhao na protektahan si Tong. Muling tiniyak ni Bin sa class elder na may plano si Zhao at babalik din ito. Bagamat hindi naniniwala si Tong na makakayanan ni Zhao ang napakaraming halimaw, napaamo siya ni Bin at napilitang bumalik sa loob ng sasakyan. Pinaharurot ni Bin ang kotse at tuluyang nakalayo sila mula sa lugar. Samantala, naiwan sa banyo ang mga bangkay ng mga winasak na zombie. Dahan-daang naglakad palabas si Zhao patungo sa Universidad Stadium, sugatan at halos wala ng lakas. Sa gitna ng kanyang paghakbang ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa takbuhan. Sa kanyang isipan, narinig niya ang isang tinig na nagbabala na nasa panganib ang kanyang buhay at kinakailangang gumamit ng gamot upang malabanan ang virus. Gamit ang singsing, binuksan ni Zhao ang virtual storage at kinuha ang isang bote ng lunas. Bagamat may takot siya sa mga posibleng epekto, wala na siyang ibang pagpipilian. Itinusok niya sa sarili ang bakuna. Kinabukasan, nagkamalay siya at nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan. Gayunpaman, lubos ang kanyang pasasalamat na buhay pa siya. Walang mutasayon, at walang malubhang pinsala. Sa sandaling yun, narinig niyang muli ang tinig ng virtual na Diyos na nagulat na matagumpay siyang nakaabot sa ikalawang antas mula sa 19 na posibleng uri ng ebolusyon. Bagamat hindi niya gaanong dama ang pagbabago sa katawan, nagsimula na ang bagong yugto ng kanyang pakikipagsapalaran. Sinimulan ni Zhao ang pagsubok upang makita kung gaano kalaki ang naidagdag na lakas sa kanyang katawan matapos ang ikalawang antas ng ebolusyon. Mabilis siyang dumampot ng isang bato at buong lakas na pinukpok ang isang halijing bato. Sa isang iglap, nabiyak ito sa dalawa. Labis ang kanyang tuwa sa lakas na natamo niya. Iniisip pa niya na tiyak na maiinggit si Bin kapag nalaman ito. Pagkatapos ng kanyang pagsusuri, bumalik siya sa akademya upang silipin kung may mga nakaligtas pa sa loob. Matagal siyang naglakad sa mga wasak na silid-aralan at kwartong iniwan ng mga estudyante ngunit ni isa'y wala siyang nakitang buhay na tao. Sa paglalakad ay nakatagpo siya ng gumaganang shower at agad niyang naisip na linisin ang katawan upang maalis ang dumi at bumalik sa maayos na anyo. Pagkatapos, naupo siya sa sofa at binuksan ang telebisyon. Lumabas sa balita ang ulat tungkol sa pagkalat ng isang di kilalang biochemical virus. Ngunit sa kalagitnaan nito, nakarinig siya ng kaluskos mula sa aparador. Agad siyang tumalon mula sa sofa at lumapit sa pinagmulan ng ingay. Binuksan niya ng marahas ang pinto ng aparador, nakahanda ang palakol na apoy sa kanyang mga kamay. Doon niya natagpuan ang isang batang babae na nagtatago. Napasigaw ito sa takot at agad na nakiusap na huwag siyang saktan. Ang dalaga ay si Chung, estudyante mula sa departamento ng sining. Patuloy itong umiiyak, nanginginig at takot na takot. Ikinwento niya na siya at ang kanyang kaibigan ay inalok ng pagkain at proteksyon ng mga siga. Ngunit nang makakyat sila sa ikalawang palapag, doon na sila tinakot at hinamak. Hindi nakayanan ng kanyang kaibigan ang hirap at tumalon mula sa ikalawang palapag. Muling bumalik sa alaala ni Zhao ang nakakatakot na tanawin ng babaeng tumalon at nasawi kahapon. Ikinwento ni Chung na nakapasok ang mga zombie sa ikalawang palapag at nagtakbuhan ang mga siga gamit ang bintana, iniwan siyang nag-iisa. Dahil sa matinding takot, nagtago siya sa aparador. Para kay Zhao, higit pang halimaw ang mga siga kaysa sa mga zombie, dahil iniwan nilang kainin ng mga patay na naglalakad ang inosenteng dalaga. Matapos tanungin ni Chung ang lalaki kung ano ang pangalan niya, tumugon ito at ipinakilala ang sarili bilang Zhao. Matagal nang naririnig ng babae ang tungkol sa kabayanihan ni Zhao at labis siyang natuwa nang marinig kung paano nito tinuruan ng leksyon si Lon. Ngunit para kay Zhao, hindi iyon maituturing na kabayanihan.
Para sa kanya, sino man na may mabuting asal ay dapat kumilos sa ganoong paraan. Napansin ng lalaki na gutom na ang babae kaya inalok niya ito ng pagkain at tubig. Hindi napigilan ni Chung ang muling pag-iyak dahil sa tuwa na may kasama na siyang bagong kaibigan. Humingi siya ng pahintulot na makaligo matapos ang mahabang panahong pagkakakulong sa aparador. Pagkatapos niyang maligo, dumiretso siya sa sofa kung saan nakaupo si Zhao, at muling napaiyak habang nakaupo sa tabi nito. Sinabi ni Zhao na hindi pa siya nakakita ng ganoong uri ng babae. Naalala naman ni Chung ang kanyang kaibigang tumalon mula sa ikalawang palapag at muling nabalot ng lungkot. Hindi niya mapigilan ang pag-aalala dahil sa dami ng zombie sa paligid at sa kawalan niya ng alam kung paano makaliligtas. Ibinahagi ni Zhao na narinig niya sa balita ang tungkol sa itinayong base ng gobyerno para sa mga nakaligtas at iminungkahi na magtungo sila roon. Pumayag si Chung at taos-pusong nagpasalamat sa pag-aalaga ng binata. Inalok siya ni Zhao ng mga damit mula sa dormitoryo upang makapagpalit. Hindi na nakapigil ng emosyon si Chung at lumapit sa kanya upang halikan siya ng mariin. Pagkaraan, sinabi niyang wala siyang paraan upang makabawi at iminungkahi na pag-usapan nila ang ibang paraan, bagay na ikinagalit at ikinainis ni Zhao. Ngunit agad ipinaliwanag ni Chung na nagkamali ito ng intindi dahil ang nararamdaman niya ay wagas at taos-puso. Tinanong niya pa kung may nahalikan na ba si Zhao bago siya, at nang malaman niyang siya ang una, hindi niya mapigilan ang kaligayahan. Sa mga sandaling yun, narinig nila ang mga tinig sa loudspeaker na humihingi ng tulong mula sa silid ng radyo. Agad na naunawaan ni Zhao na may iba pang mga nakaligtas sa unibersidad. Sa kabila ng panganib ng mga mababagal ngunit nakakatakot na zombie na gumagala sa mga pasilyo, nagtungo siya sa isang puno sa tapat ng silid ng radyo upang maakit ang pansin ng mga tao. Nang mabuksan ang bintana, masigla siyang sinalubong ng mga nakatago roon ngunit agad niya silang pinatahimik upang hindi makatawag pansin sa mga halimaw. Itinali ng mga tao ang lubad at isa-isang bumaba. Tinulungan ni Chung ang ilan sa kanila. Subalit may isang nahulog at napasigaw, dahilan upang mapansin sila ng mga zombie. Mabilis na inutusan ni Zhao ang lahat na tumakbo patungo sa paradahan. Nagunahan ang mga tao sa pagtakbo patungo sa isang kotse at nagkagulo sa upuan. Ipinilit ni Zhao na unahin si Chung ngunit hindi siya pinakinggan. Nag-away ang mga kaklase sa upuan at tinangkapang iwan ang isang kasama. Hindi sumakay si Chung sa sasakyan at nagpas siyang manatili kay Zhao. Binalaan siya ng binata na mapanganib yun. Ngunit iginiit ni Chung na mas mapanganib makasama ang mga kaklase nilang makasarili at walang malasakit. Walang nagawa si Zhao kundi tanggapin ang desisyon ng dalaga habang mariing ipinahayag sa mga nailigtas na huwag magpaalipin sa pagiging makasarili. Pagkaraan, nagmamadali silang naghanap ng ligtas na matutuluyan at nakatagpo ng isang abandonadong kainan. Doon, naghanda ng noodles si Chung at ipinakain kay Zhao. Namangha ang binata sa ganda at lasa ng pagkain at hindi napigilan ang papuri. Natuwa si Chung at itinuring na kasintahan si Zhao, bagay na ikinagulat ng lalaki. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang pagtingin ng babae. Ipinaliwanag ni Zhao na iniligtas niya ito dahil sa kanyang moral na paninindigan at hindi naghahanap ng anumang kapalit. Ngunit nagpumilit si Chung, inamin ang kanyang damdamin at muling napaiyak nang marinig ang pagtanggi. Ipinaliwanag naman ni Zhao na hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil may iniibig na siyang iba. Nang marinig ni Chung na si Shin ang minamahal ni Zhao, labis siyang nagulat. Alam niyang mahirap makuha ang puso ng isang babaeng tanyag at mayamang tulad ni Shin. Sa kabila nito, naniniwala si Chung na ang tanging paraan upang makaligtas ay ang manatiling kasama ng isang malakas na lalaki. Sa ilalim ng madilim na gusali, bumaba sina Zhao at Chung patungo sa basement kung saan nakaparada ang maraming sasakyan. Pinili nila ang isang moderno at malakas na SUV, bagay na matagal nang pinapangarap ni Chung na maranasan. Habang hawak ni Zhao ang mapa at sinusubukang tukuyin kung saan matatagpuan ang base ng mga nakaligtas, biglang may lumitaw na 3 estranghero sa harap ng kanilang sasakyan. Napilitan si Chung na biglang preno, at sa kalsada ay nakatayo ang isang babae kasama ang 2 lalaki. Nagpakilala ang babae bilang si Kate,
at ipinaliwanag niyang matagal silang nagtago kasama ang kanyang kapatid na lalaki at nobyo. Humiling silang makisakay, at pumayag sina Zhao at Chong. Habang bumibiyahe, nagsimulang mag-usisa si Kate tungkol sa daladalang bag ni Zhao at kung may pagkain ito. Ipinakita niya pa ang kanyang mamahaling relo bilang kapalit ng ilang piraso ng pagkain. Nagbigay si Zhao ng 3 maliliit na sausage, ngunit agad na nagreklamo ang kapatid ni Kate, na nagsabing higit pa ang laman ng bag. Matapang na sumagot si Chong na kapos din sila sa pagkain, dahilan upang lalong mag-init ang ulo ng kapatid ni Kate. Pinilit ni Kate na pakalmeyan ang kanyang kapatid at sinubukang ilihis ang usapan. Habang abala sila sa pag-uusap, biglang may napansin si Chong sa unahan, isang sasakyang nakabaliktad, nilalamon ng mga galit na zombie. Dali-daling nilampasan ng SUV ang eksenang iyon. Nakilala nila ang mga taong nakulong roon bilang kanilang mga kaklase, ngunit mariing ipinag-utos ni Zhao na huwag silang tumigil. Para kay Chong, iyon ay nararapat na kaparusahan sa pagiging makasarili ng kanilang mga dating kaklase. Ngunit hindi nagtagal, sumiklab ang tensyon sa loob ng sasakyan. Sinabi ni Kate na huwag silang dumiretso patungo sa lungsod dahil maraming zombie roon. Mariing tumanggi si Zhao, at inihayag na maaari niyang ibaba ang mga ito saan man kung hindi sila sang-ayon. Bigla namang naglabas ng baril ang kapatid ni Kate at itinutok sa ulo ni Zhao. Takot na takot si Chong, habang si Kate ay malamig na nag-utos na sundin sila kung nais pang mabuhay. Ipinaalala pa ni Kate na 3 na ang kanilang napatay at hindi sila nagbibiro. Napilitan sina Zhao at Chong na huminto sa gilid ng kalsada. Paglabas nila, idineklara ng kapatid ni Kate na nais niyang angkinin si Chong, dahil hindi raw nararapat kay Zhao ang ganoong kagandang babae. Subalit hindi nagpatalo si Zhao. Hinawakan niya ang kamay ni Chong at naglakad palayo. Hindi inaasahan ng lalaki ang ganoong tapang, kaya't naglabas ito ng mura at itinutok ang baril kay Zhao. Ngunit mabilis na umikot si Zhao at buong lakas na inihampas ang kanyang fire axe. Sa isang iglap, naputol ang kanang kamay ng kapatid ni Kate, at napasigaw ito ng malakas. Agad namang sumugod sina Kate at ang nobyo nito. Naitapon ni Zhao ang fire axe ng eksakto, tumama ito sa ulo ng nobyo ni Kate at agad siyang bumagsak, wala ng buhay. Isang mabilis na galaw pa ang nagpaalis sa matalim na kutsilyo mula sa kamay ni Kate. Doon napagtanto ni Zhao na mula nang magturok siya ng treatment serum, bumilis at tumindi ang kanyang mga galaw at reaksyon. Nagmamakaawa si Kate na huwag silang patayin. Iginiit niyang wala silang kasalanan, at napilitan lamang dahil sa banta ng kanyang nobyo. Nangako pa siyang gagawin ang lahat ng kagustuhan at pantasya ni Zhao kung palalampasin sila. Ngunit mariing itinuring ni Chong ang babae bilang mapanlinlang at walang hiya. Pinilit pa ni Kate na mas karapat-dapat siya kaysa kay Chong dahil mas may karanasan siya bilang babae. Tahimik na nagpasya si Zhao, iiwan niyang buhay si Kate at ang kanyang kapatid. Ngunit alam niyang aabutin lamang sila ng kamatayan. At hindi nga nagtagal, dumagsa ang mga zombie na naakit sa putok ng baril. Sa gitna ng malalakas na hiyaw, nilapa agad ng mga nilalang sina Kate at ang kanyang kapatid. Samantala, muling sumakay sina Zhao at Chong sa kanilang sasakyan at ipinagpatuloy ang biyahe. Nanginginig si Chong, hindi pa rin matigil ang takot sa kanyang katawan. Habang minamaneho ang sasakyan, tahimik na nag-iisip si Zhao kung paano niya mapapakalma at maipaparamdam kay Chong na ligtas siya sa piling niya. Sa kabila ng pagdududa ni Zhao na natatakot sa kanya si Chong, ipinaliwanag niya na wala siyang naging ibang pagpipilian. Subalit, tiniyak ni Chong na ayos lamang siya at kailangan lamang ng panahon upang tanggapin ang bagong realidad. Hindi dahil sa pagpaslang ni Zhao ng mga tao siya natatakot, kundi dahil sa takot na baka muling maiwan siyang mag-isa. Muling bumalik sa kanyang alaala ang bangungot sa ikalawang palapag ng aklatan, noong nagtakbuhan ang lahat at iniwan siyang halos lamunin ng mga zombie. Kaya't labis ang pasasalamat niya na nakilala niya si Zhao, at pinangako sa sarili na magiging kapaki-pakinabang na kasapi ng kanilang maliit na grupo. Habang tinatahak ng dalawa ang tulay, naharang ang kanilang sasakyan ng mga iniwang kotse kaya't kinailangan nilang magpatuloy ng naglalakad. Nababalot ng katahimikan ang paligid,
at dama ni Chong ang kakaibang kilabot. Sa di inaasahan, biglang sumulpot sa kanilang daraanan ang isang malaking itim na pusa na tila naguguluhan sa presensya nila. Ngunit mas ikinabahala ni Zhao ang unti-unting lumalakas na yabag ng mga zombie. Hindi iilang nilalang ang parating, kundi isang malaking pulutong na kumikilos patungo sa iisang direksyon. Nadiskubre nila na ilang daang zombie ang nagsisikap makapasok sa isang malaking shopping center. Ang mga taong naroroon ay nagbarikada gamit ang mga muebles upang pigilan ang walang tigil na pag-atake. Napansin ni Zhao ang isang malaking bintana sa itaas at minabuti niyang akyatin yun upang masilip ang sitwasyon sa loob. Doon, nakita nila ang isang kabataang nag-aalaga sa kanyang sugatang kapatid na babae. Ang sugatang ito ay kagat ng zombie at labis na nanganganib na maging isa ring halimaw. Pinilit ng mga nakapaligid sa kanya na itapon ang sariling kapatid upang mailigtas ang lahat. Mariing tumanggi ang binata na kinilalang si Dennis, at ipinahayag na hindi niya kayang saktan ang taong minsang nagligtas ng kanilang kasama. Sa kabila nito, patuloy ang paninindigan ng iba na ang sugatan ay wala ng kaligtasan. Nang tumindi ang pagtatalo, isang malaking lalaki ang sumugod kay Dennis upang tapusin silang mag-ate. Ngunit dahil sa galing ni Dennis sa boxing, mabilis niyang napabagsak ang kalaban. Lalong nag-init ang galit ng nakapaligid at inutusan silang sabay-sabay na sugurin ang binata. Sa di pantay na laban, ipinakita ni Dennis ang matinding tibay at determinasyong ipaglaban ang kanyang kapatid. Gayunpaman, kalaunan ay nadala siya ng dami ng kalaban at tuluyang natalo. Habang nakahandusay siya, isang lalaking may dalang bat ang lumapit upang wakasan ang buhay ng kanyang kapatid na sugatan. Sa mga sandaling yun, yumanig ang lugar sa tunog ng nabasag na salamin. Si Zhao at Chung ay pumasok sa gusali mula sa itaas. Nabahala si Zhao sa nakitang sitwasyon, subalit inakala ng mga tao na siya ay dumating upang iligtas sila. Nagmakaawa ang ilan na tulungan sila, lalo na ang isang matandang negosyanteng nagpahayag na siya'y makapangyarihan at kayang magbayad ng malaki kapalit ng kaligtasan. Ngunit hindi siya pinansin ni Zhao. Sa halip, tinawag niya si Dennis at inalok na sumama sa kanya. Bagaman sugatan at desperado, buong tapang na tinanggap ni Dennis ang alok alang-alang sa kanyang kapatid. Ipinangako ni Zhao na mag-iiwan siya ng lubid upang makaligtas din ng iba kung nanaisin nila. Samantala, ang babaeng dati mariing tumututol kay Dennis ay lumapit at humingi ng tawad, at ipinahayag na nagawa lamang niya yon dahil sa labis na takot. Doon na rin niya inamin na siya ay kasintahan ni Dennis. Ngunit malamig ang tugon ni Dennis, na para sa kanya ay wala na silang dapat pang pagsamahan. Mabilis na iniwan ni Zhao at Chung ang lugar kasama si Dennis at ang kanyang kapatid. Natagpuan nila ang isang lumang bodega na nagsilbing pansamantalang kanlungan. Doon, marahang inalo ni Dennis ang kanyang kapatid, ipinangakong hahanapan ito ng doktor at lunas. Ngunit para kay Zhao, malinaw na wala ng kaligtasan ang babae. Labis ang paghihirap ng kapatid ni Dennis, patuloy ang pag-ubo at pagdura ng maitim na likido. Senyales ng unti-unting pagbabago tungo sa pagiging halimaw. Habang si Chung ay lalong nababahala sa kinabukasan ng magkapatid, si Zhao naman ay nanatiling matatag. Batid niyang kahit pa may gamot, wala ng pag-asa para sa sugatang babae. Kaya't ipinahayag niya kay Dennis na may iisang paraan lamang upang tulungan ang kanyang kapatid, isang mapait na katotohanang kailangang tanggapin ng bawat isa sa gitna ng isang mundong nilamon na ng kadiliman. Sa gitna ng tensyon, tinanong ni Dennis kung ano ang dapat nilang gawin. Inalok siya ni Zhao na kunin ang palakol mula sa kanya upang tapusin ang paghihirap ng dalaga. Ngunit mariing tinutulan ni Dennis, sapagkat kahit maging zombie man ang kanyang kapatid, hindi niya papayagan na may makapanakit dito. Si Chung naman ay nanawagan ng realidad, dahil batid niyang wala ng pag-asa ang sugatang babae. Alam din ito ng dalaga mismo kaya't inamin niya na ayaw niyang maging isang pangit at nakakatakot na nilalang. Hiniling niya kay Dennis na siya na ang wakasan bago pa siya tuluyang mawalan ng kontrol. Sa kanyang huling sandali, ipinakiusap niya kay Zhao at Chung na alagaan ang kanyang kapatid. Nangako si Zhao na babantayan niya si Dennis at hindi hahayaang gumawa ng anumang bagay na ikapapahamak nito.
Sa huling hininga ng sugatang kapatid, sinabi niyang mula sa langit ay patuloy niyang babantayan ang kanyang kuya. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Niyakapan siya ni Dennis, umiiyak at humihiyaw, pilit siyang binubuhay. Ngunit nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan ng paglalasong at unti-unti na siyang nagiging isang zombie. Mabilis na inutusan ni Zhao si Dennis na tapusin na ito bago pa mahuli ang lahat, ngunit hindi kayang gawin iyon ng lalaki. Habang naglalapit ang bagong anyong nilalang sa kapatid nito, kumilos si Zhao at sa isang mabilis na hampas ng palakol ay tuluyang pinuksa ang zombie. Sa likuran ng kanilang pinagtataguan, nagliliyab ang apoy habang sabay-sabay na nagpaalam ang grupo sa pumanaw na dalaga. Inabot ni Zhao ang kanyang kamay kay Dennis at inimbitahan siyang sumama sa kanilang grupo. Pagkatapos ay nagtungo sila sa isang marangyang hotel upang doon magpalipas ng gabi. Doon ipinakilala ni Zhao si Dennis kay Chung. Ikinwento ng bagong miyembro ang kanyang buhay, na sila'y galing sa mahirap na pamilya, maagang naulila sa mga magulang, at silang magkapatid lamang ang naiwan. Dahil dito'y pinagsikapan niyang mag-aral ng martial arts upang maging dalubhasa at may maipakain sa kanyang kapatid. Hinimok siya ni Chung na huwag mawalan ng pag-asa sapagkat naniniwala siyang sa kabila ng lahat ay may mabuting kinabukasan ang isang tulad niya. Habang nagpapahinga, biglang sinabi ni Zhao na may naririnig siyang mga paparating na zombie. Laking gulat ni Chung dahil siya mismo'y walang nararamdaman, ngunit pansamantalay nagkaroon si Zhao ng kakayahang hindi lamang marinig kundi makita pa mula sa malayo ang mga nilalang. Nagduda ang dalaga kung paano nakapasok ang mga ito gayong kanina'y sinuri na nila ang buong gusali. Gayunman, hinikayat ni Zhao si Dennis na lumabas sa pasilyo upang harapin ang mga halimaw. Ipinaliwanag niya na kailangan nitong talunin ang takot dahil iyon lamang ang paraan upang makalaban ng epektibo. Paglabas nila, agad silang sinalubong ng mga zombie. Buo ang loob ni Zhao habang dinadagukan ng palakol ang mga halimaw at bawat isa'y nagbibigay sa kanya ng puntos. Hirap namang makipaglaban si Dennis at muntik pa siyang madale nang lusubin siya ng isa mula sa likod. Natamba siya sa sahig at halos mapahamak, ngunit nang buksan ni Chung ang pinto at sumigaw, nagbilang ng atensyon ang mga zombie sa kanya, dahilan upang maligtas ang binata. Nagpatuloy ang laban ni Dennis ngunit hirap na hirap pa rin siya. Habang pinagmamasdan ng dalawa, tinanong ni Chung kung bakit hindi tinutulungan ni Zhao ang bago nilang kasama. Ngunit nanatiling matatag ang lalaki at sinabing kailangan ni Dennis na patunayan ang kanyang sarili sapagkat hindi niya kailangan ng mahina sa grupo. Nagalit si Dennis sa kanyang mga narinig, dahilan upang magliyab ang kanyang determinasyon. Naitapon niya ang kalaban at sunod-sunod na pinaghahampas hanggang sa tuluyan itong mamatay. Nang lapitan siya ni Zhao at pigilan, napansin nilang wala na sa katinoan si Dennis at muntik na ring atakihin ang kanyang kasamahan. Sa mabilis na galaw, hinarang ni Zhao ang kanyang kamay at pinakalma siya. Nagpahayag ng sama ng loob si Dennis dahil sa kawalan ng tulong, ngunit ipinaliwanag ni Zhao na ginawa niya iyon upang patatagin siya at alisin ang sobrang pagkapit sa nakaraan. Sa huli, humingi ng tawad si Dennis, nagpasalamat at nangakong hindi na muling magpapadala sa damdamin. Pagkatapos ng kanilang karanasan, napanood nila sa balita na may inilatag na base ang pamahalaan upang tipunin ang lahat ng nakaligtas. Nais malaman ni Chung kung bakit nag-aalala si Zhao, at ipinaliwanag ng lalaki na ang base ay hindi sagot sa lahat ng problema. Milyon-milyon ang naninirahan sa lalawigan ngunit iilan lamang ang maaaring tanggapin. Dagdag pa rito, kinwestiyon niya kung saan kukunin ang sapat na yaman upang suportahan ang mga tao. Gayunman, nagpasya siyang tumungo sa base ngunit hindi ibubuhos ang lahat ng pag-asa roon. Sa halip, pinaalala niya sa kanyang mga kasama na dapat nilang pagkatiwalaan ang isa't isa at huwag umasa sa iba. Ngunit bago matapos ang kanilang pag-uusap, biglang sumiklab ang liwanag ng isang laser beam sa kanilang silid. Napagtanto ni Zhao na nagmumula ito sa gusaling nasa tapat. Paglapit sa bintana, nakita niya ang ilang tao na masayang kumakaway at tila nagagalak na makita silang buhay. Tinangka niyang sumigaw upang kausapin ang mga ito, ngunit mabilis niyang naunawaan na masyado silang malayo at hindi siya maririnig.
Si Dennis ay ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan na siya ay bihasa sa sining ng pagpapahayag gamit lamang ang kilos at galaw ng katawan. Subalit nang sinubukan niyang iparating ang impormasyon sa mga taong nasa gusali sa tapat, hindi siya naintindihan ng mga ito. Sa kabilang panig ng kalsada, si Zhao naman ay nagpasya na tatawid upang tulungan ang mga natrap na nakaligtas. Sa loob ng gusali, ang CEO ng kumpanya na si Wing ay pinapalibutan ng mga empleyado niyang matagal nang nakakulong. Isinalaysay ng kanyang mga tauhan na may mga buhay pang tao sa hotel sa tapat. Kinuha ni Wing ang binoculars mula sa isa sa mga kasamahan at sinipat ang gusali, ngunit iginiit niyang hindi niya makita ang sinasabing 3 estudyante. Maya-maya, dumating ang chairwoman ng kumpanya na si Bignan kasama ang kanyang sekretaryang si Tung. Agad na iniulat ni Wing na may 3 estudyante sa kabilang gusali, ngunit ipinahayag niyang hindi makakatulong ang mga ito upang iligtas ang mga empleyado. Nagtanong si Tung kung ano ang kalagayan ng mga tao sa loob, at inamin ni Wing na sila ay matinding nagugutom, nanghihina, at hindi pa nakakakain sa loob ng 2 araw. Humiling si Wing ng pahintulot upang magpadala ng grupo para maghanap ng pagkain, ngunit tumanggi si Bignan at sinabing mapanganib ang ganoong lakad. Naniniwala siyang mas mainam na maghintay ng tulong mula sa militar at nanawagan siya sa lahat na huwag mawalan ng pag-asa. Lihim na kinamuhian ni Wing ang kanyang pinuno, itinuturing niya itong isang hanggal na babae. Dumating naman si Ginoong Yamada, isang mahalagang bisita, na galit sa kalagayan. Ipinag-utos niyang agarang bigyan siya ng ligtas na paraan palabas o maghahain siya ng kaso kapag nakabalik siya sa kanyang bansa. Humingi ng paumanhin sina Bignan at Tung at tiniyak ni Bignan na babayaran ang lahat ng pinsala sa oras na bumalik sa normal ang sitwasyon. Pagkaraan, inatasan ng chairwoman si Wing na samahan si Yamada sa kanyang opisina upang makapagpahinga. Ngunit habang nakahiwalay, nagpahayag si Yamada ng pagkainis sa mga sekretarya. Lalong nagpabigat ng sitwasyon nang hilingin ni Wing ng kaunting pagkain, dahil siya mismo ay hindi pa nakakakain. Tumanggi si Yamada at iginiit na huwag siyang istorbohin. Subalit sa huling sandali, pinigilan niya si Wing at inalok siya ng tinapay kapalit ng isang kahilingan. Sinabi ni Yamada na si Bignan ang pinakamagandang babae na kanyang nakita at kung madadala siya ni Wing sa kanyang opisina, siya ay handang ibahagi ang kanyang pagkain. Kapalit pa nito, nangako siyang gagawin si Wing bilang direktor ng kumpanya. Sa isip ng CEO, ito ay isang biyaya kaya't sumang-ayon siya sa alok. Binato siya ni Yamada ng isang tinapay bilang patunay ng pangako. Samantala, sina Zhao at ang kanyang mga kasamahan ay nakapasok sa gusali ng kumpanya. Napansin ni Chung ang katahimikan na tila ba iniwan na ng mga zombie. Ngunit sinabi ni Zhao na may 20 zombie sa sahig. Laking gulat nina Dennis at Chung sapagkat wala silang narinig. Muling ipinakita ni Zhao ang kanyang virtual vault at lumitaw ang mga mannequin na may malalaking espada. Kumuha siya ng isa at iniabot kay Dennis, naniniwalang mas magiging epektibo ito sa kanyang kamay. Namangha si Dennis sa talam at balanse ng sandata. Ngunit isang malakas na alulong ang umalingaw-ngaw, kasunod ang pag-atake ng mga galit na zombie. Inutusan ni Zhao si Dennis na protektahan si Chung habang siya ang haharap sa karamihan ng kalaban. Habang nagaganap ang laban, muling lumapit si Wing kay Bignan at Tung upang ihayag ang isang mahalagang panukala. Ipinaliwanag niya na wala nang natitirang pagkain at iminungkahi ang planong binuo niya kasama si Yamada. Pinag-iingat nitong ang kanyang amo, sapagkat dama niya ang masamang balak ng bisita. Gayunman, pumayag si Bignan na pakinggan ang plano at pumunta sila sa opisina ni Yamada. Pagpasok nila, sinalubong sila ni Yamada na nakaupo ng mayabang. Nakahain sa kanyang mesa ang maraming pagkain. Muling ipinaalala nitong ang kanyang pagkadismaya sapagkat malinaw na may itinatago si Yamada. Nagdahilan ang lalaki na nakalimutan lamang niya ang laman ng kanyang bagahe. Hindi naniwala si Tung at mariing sinabi na sa ganitong panahon, dapat ang pagkain ay ibinabahagi, hindi inilalaan lamang para sa sarili. Sa loob ng opisina ng korporasyon ay sinikap ng chairman ng Bayon Company na pakalmayin si Tung, dahil naniniwala ang dalaga na hindi tamang panahon para palalin pa ang sitwasyon.
Subalit biglang sumugod si Ginoong Yamada kay Ban at inalok ang kanyang mga supply ng pagkain kapalit ng pabor mula sa mga babae. Lubos na ikinagulat nitong ang asal na ito at mariing hiniling na itigil agad ang ganoong gawain. Tumanggi si Yamada at ipinangako na babayaran niya ang nais kapalit ng napakalaking halaga ng pagkain. Walang pag-aatubili niyang itinulak ang chairman ng Bayon Company sa isang upuan at saka tinangkang saktan ang dalaga. Sumigaw si Tung, inutusan si Yamada na pakawalan agad ang chairman, at agad na tumakbo upang tulungan ang walang kalaban-labang babae. Ngunit mabilis siyang hinarang ni Wap Ing at tinamaan ng malakas na suntok. Pinuri ni Yamada ang ginawa ni Wap Ing, sinabing mahusay ang kanyang pagkilos. Sa kabilang banda, nagsisigaw si Ban at humihingi ng saklolo, mariing iginigiit na palayain siya. Mapangahas na sagot ni Yamada na walang makakarinig sa mga sigaw dahil soundproof ang opisina at abala rin ang mga empleyado sa conference room. Sa mga sandaling yun, bumagsak si Zhao at ang kanyang pangkat mula sa bentilasyon na dumadaan mismo sa opisina ni Yamada. Maingat na tumingin si Zhao sa paligid at agad na naunawaan ang nangyayari. Malakas na sumigaw si Tung, humihingi ng tulong mula kina Zhao laban kina Yamada at Wap Ing. Tinawag ni Yamada na mga mangmang ang mga estudyante at inutusan silang umalis kaagad. Galit na tinuligsa ni Chong ang kanyang asal, at mariing hiniling na palayain ang chairman. Tinawag ni Dennis na mga walang hiya sina Yamada at Wap Ing, at nagpas siyang lipulin silang dalawa. Nang magsimula ang labanan, ipinamalas ni Yamada ang kanyang galing sa martial arts. Madali niyang naiwasan ang unang atake ni Dennis at agad na pumasok sa panlaban na posisyon. Napagtanto ni Dennis na bagamat hindi kahanga-hanga ang anyo ni Yamada, isa itong mabigat na kalaban. Samantala, lumapit si Tung kay Ban upang pakalmeyin siya at tiyaking magiging maayos ang lahat. Hinamon ni Yamada si Dennis na ailapag ang kanyang espada at makipaglaban na gamit lamang ang mga kamao. Tinanggap ni Dennis ang hamon, nagtitiwala sa sariling lakas at kasanayan. Idineklara ni Yamada na wawasakin niya ang binata, at agad na bumitaw ng sunod-sunod na mabibigat na suntok. Matagumpay na nakaiwas si Dennis at naghanda ng kontra-atake. Nag-alok si Chong ng tulong ngunit sinagot ni Zhao na kaya itong harapin ni Dennis ng mag-isa. Sa gitna ng bakbakan ay tumalon si Yamada at sinubukang tamaan si Dennis gamit ang magkabilang paa, ngunit patuloy na nakapagtanggol ang binata. Sa isang mabilis na paghawak at pagbitaw, naisagawa ni Dennis ang isang mabisang hagis na nagpatamba kay Yamada sa sahig. Hindi agad nakabangon si Yamada at hirap na humihinga habang nakahandusay. Pinili ni Dennis na huwag na tapusin ang laban at tumalikod patungo sa kanyang mga kasama. Subalit sa likod niya, biglang naglabas ng patalim si Yamada at tinangkang salakayin ang binata. Agad namang nasangga ni Dennis ang kamay na may hawak ng kutsilyo at binalikan siya ng malakas na suntok sa ulo. Lubos na nainis si Chong sa kaduwagan ni Yamada dahil sa kabila ng paanyaya nitong makipagtagisan ng kamao, naglakas loob pa rin itong gumamit ng sandata. Nagpasalamat si Dennis kay Zhao sa paggabay sa kanya na palaging ipagtanggol ang mahihina at walang laban. Ngunit sinabi ni Zhao na likas ng makatarungan at marangal si Dennis. Sa pagbukas ng pinto ay nagsidatingan ang mga empleyado ng korporasyon, naguguluhan at nag-aalala sa natuklasan nilang kaguluhan. Lumuhad si Wap Ing at umiyak ng paghingi ng awa, sinasabing pinilit lamang siya ni Yamada. Ngunit puno ng galit si Tung, kaya't nilapitan niya si Wap Ing at malakas itong sinuntok. Nais rin ng mga empleyado na pagbuhusan ng pananakit ang traidor, ngunit pinigil sila ni Ban. Sa halip, iniutos niyang atali at ikulong sina Yamada at Wap Ing sa isang silid gamit. Habang nakagapos, nagbanta pa si Yamada at sinabing hindi nila alam kung sino ang kanilang kinakalaban, at mariing hiniling na siya'y palayain. Subalit nagpasalamat sina Tung at ang chairman kay Zhao at sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanilang tulong. Pilit namang pinapakalma ni Ban ang sarili matapos ang naranasang pananalakay. Nakilala ni Chong si Ban bilang isang kilalang kinatawan ng universidad at nagtapos sa Business Academy. Naalala naman ni Zhao na minsang nag-apply siya ng internship sa kumpanya noong nakaraang tag-init ngunit tinanggihan ang kanyang aplikasyon.
Ipinaliwanag ni Ban na mataas ang pamantayan ng kanilang mga empleyado at tama lamang ang naging desisyon noon, ngunit nangakong mas pagbubutihin pa ang pagsusuri sa mga susunod na aplikante. Mula sa mga empleyado, may nagtanong kung kailan darating ang mga militar upang sagipin sila. Nalungkot sila nang marinig na wala silang koneksyon sa labas at walang katiyakan ang tulong. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.